Kapag sinabi mong katawan ko to, buhay ko to, ano bang ibig sabihin mo dun? Ibig sabihin ba kahit anong gawin mo sa katawan mo, okay lang dahil sa'yo naman yan? Kahit hindi na nakakalugod at katanggap-tanggap sa Diyos? Pero iba po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pakinggan mo kapatid. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yon! Grabe! Napakalinaw ang sinabi dito ng salita ng Diyos. Hindi natin pag-aari ang sarili nating katawan. That sounds offensive to the world today. Sigurado ko meron na namang magagalit dyan, may magre-react na naman dyan, may magko-comment na naman dyan. Kasi ang mundo sinasabi, do whatever makes you happy. My body, my rules. As long as wala akong tinatapakang tao, gagawin ko ang gusto ko. Pero sa Biblia, iba ang katotohanan. Kapag ikaw ay mananampalataya, pag ikaw ay kay Kristo, may pagmamay-ari na naganap. Sabi sa Romans chapter 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. We belongs to God. At hindi lang basta pag-aari, templo tayo ng Espiritu Santo. Sa Old Testament, ang templo ay banal na lugar. Doon nananahan ang presensya ng Diyos. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ang kung sino lang. Hindi pwedeng gawin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos doon. Hindi pwedeng madungisan dahil nga banal yun. Ngayon sinasabi ng Bible, ikaw na mismong templo. Dito sa katawan natin nananahan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay nasa loob natin, nasa loob mo. Hindi lang sa church, hindi lang tuwing Sunday, kundi araw-araw, saan ka man pumunta. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Kaya ang tanong ko sa iyo kapatid, kung ikaw ang templo ng Diyos, paano mo inaalagaan ang kanyang templo? Hindi lang ito tungkol sa pagkain o kalusugan. Yes, kasama po yun. Opo. Pero may mas malalim pa. Ito ay tungkol sa pamumuhay. Kung templo ka ng Diyos, anong klase ng content ang pinapasok mo sa isip mo? Anong klaseng gawain ang ginagawa ng katawan mo? Anong klaseng pamumuhay mo ginagamit ang templo na yan? At sa anong relasyon mo pinapasok ang katawan na yan? Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Kaya malinaw ang babala ng Diyos. May mga kasalanan direktang dinudungisan ng templo. Hindi dahil galit ang Diyos, kundi dahil mahal niya tayo at ayaw niyang madungisan ang kanyang templo. Ngayon, sinasabi din sa verse, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. At anong halagang yon? Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, ang pinantubo sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Hindi po pera, hindi ginto, lalong hindi ang inyong mga mabubuting gawa, kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Sa krus, hindi lang tayo pinatawad, tinubos niya tayo. At dahil tinubos niya tayo, siya na ang nagmamay-ari sa atin. Dinala niya tayo from darkness to light, from self to Christ, from sin to righteousness. Kaya hindi na pwedeng sabihin, okay lang to, katawan ko naman to. Hindi po. Kung ikaw ay kay Kristo na, ang katawan mo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sa pagkain, sa trabaho, sa pananamit, sa relasyon, sa paggamit ng katawan. Lahat dapat may tanong. Nalulugod ba ang Diyos dito? Naluluwalhati ba ang Diyos dito? Katanggap-tanggap ba ito sa Diyos? Hindi po ito legalismo. Hindi rin po ito pagiging perpekto. Ito ay response natin ng pagmamahal at pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Dahil sabi po sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking itinuturo. Kaya kapatid, kung ikaw ay nananampalataya, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Ikaw ay templo na ng Diyos, ikaw ay binili na ng Panginoon. Kaya ang hamon ko sa iyo kapatid, i-check mo ang templo na yan. May mga bagay ba sa buhay mo na kailangan linisin? May mga gawain bang hindi karapat dapat sa presensya ng Diyos? May mga desisyon bang kailangang isuko?
Hindi ka tinatawag ng Diyos para lang maligtas. Tinatawag ka niya para mamuhay na para sa Kanya. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos nating Ama. Hayaan mo ang katawan mo, ang buhay mo, ang lahat ng ginagawa mo ay maging papuri sa Diyos. Amen?